Sa gitna ng pagsasampa ng kaso ng pamilya Baterbonia sa ilang staff ng Ateneo de Manila dahil sa trahedyang nangyari sa Dipakulaw, Aurora na naging sanhi ng pagpanaw ni Rene Baterbonia at teammate nitong si Divine Adili. Nananawagan si Mami Rovelyn na kung maaari umano ay wag na lang muna isali sa mga maglalaro ang theme na kasama nila Rene sa training noong araw na naganap ang trahedya. Ayon kay Mami Rovelyn, gusto umano niya na bago maglaro ang mga kasama ni Rene sa training ay malaman o lumabas daw sana muna ang katotohanan sa kung ano nga ba talagang nangyari sa kanyang anak na si Rene at teammate nitong si Adili. Kabuang post ni Mami Rovelyn. Sana hindi makapaglaro yung mga player na kasama doon sa training pagkamatay ng anak kong si Rene hanggat hindi ko malalaman kung ano talaga ang nangyari sa anak ko. Please, sana maintindihan niyo ako. Pagpapatuloy pa ni Mami Rovelyn hanggat hindi umano niya nalalaman ang katotohanan ay hindi daw matatahimik ang kanyang konsensya dahil para sa kanya, siya ang dahilan kung bakit wala na ang kanyang pinakamamahal na anak. Kung nalaman daw kasi niya ng maaga na matindi pala ang training na gagawin ng Ateneo sa kanilang mga manlalaro, susundin na lang daw sana niya si Rene na sa Lasal maglaro at hindi na sa Ateneo. Kung sinabi lang nila na ganon ang ADMU sa training, nag-explain sila bago nila kunin yung anak ko para naman sana makapagdesisyon ako. Para naman yung gusto ng anak ko masunod ko naman sana. Para na rin akong ang nagtulak sa kapahamakan ng anak ko. Nagsisisi ako tuloy hanggat hindi ko malalaman ang totoo, sinisisi ko ang sarili ko. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng Pilipinas si Ateneo Men's Basketball Strength and Conditioning Coach Grant Derns, isa sa mga personalidad na iniimbestigahan kaugnay ng pagpanaw ni Rene at Divine. Ayon sa ulat, umalis si Derns ng bansa noong June 10, 2 araw matapos ang trahedya. Nangyari ang kanyang pag-alis bago pa maglabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang miyembro ng Ateneo coaching staff. Nitong mga nakarang araw, inirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kaso paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay dating head coach Tab Baldwin at 10 iba pang miyembro ng coaching at support staff, kabilang si Grant Derns. Ayon sa investigasyon, isinailalim umano ang mga manlalaro sa matinding physical activities, punishment exercises, at sea-based training sa mapanganib na kondisyon bago nalunod sina Baterbonia at Adili. Lumamas din sa investigasyon na 5 manlalaro umano ang nagsabing hindi sila marunong lumangoy bago isinagawa ang water activity. Mahigit 620 page naman ng testimonya, affidavits at iba pang ebidensya ang isinumite sa DOJ para sa preliminary investigation. Gayunman, wala pang pinal na desisyon kung sino ang mananagot sa kaso at ang DOJ pa rin ang magpapasya kung anong mga kaso ang isasampa laban sa mga respondent. Mami Rovelyn, deserve mo po lahat ng blessings na kaloob po ng Diyos sa inyo. Huwag mo po isisihin ang sarili mo kasi naging mabuti kang ina. Napakapalad mo, pinahiram ng Diyos po sa iyo si Bobet. Napalakihan mo pa siya ng maayos, mabuting anak, mapagkumbaba na player ng basketball kahit sikat na. Sa mga game niya, napanood ko po, napaka-humble ng anak po ninyo. Deserve niya ang title ng MVP kasi lahat ng katangian ng basketball player nasa kanya. Wala nang masakit pa sa inang nagdadalamhati para sa anak. Hindi po namin kayang pasanin ang pinapansan niyo po sa ngayon, Mami Rovelyn. Alam po namin kung gaano po kayo kabuti dahil napalaki niyo po si Rene na mabuting bata rin. Dalangin po namin na makamit ninyo ang tunay na hustisya sa nangyari kay Rene. Ipaubaya po natin sa poong may kapal ang lahat.
Ipagpatuloy niyo lang po ang pagiging busilak ang puso, ang Panginoon na po ang bahalang maghayag ng tunay na nangyari kay Rene at Divine. Magtiwala lang po tayo sa itaas. We pray for your family po as well. Kay Rene na kasama na ngayon ng ating lumikha. I truly hope, Ma'am, that you're given the chance to personally speak to each of the players one by one. I hope they look into the eyes of a mother whose only plea is for the truth and justice for her child. Sometimes hearing the pain of grieving mother is enough to remind us of our humanity. If anyone knows information that could help bring clarity, I pray they find the courage to speak honestly. The truth may be difficult to tell, but carrying it in silence can be an even heavier burden. I still believe that humanity exists and I hope compassion, conscience, and truth will prevail. Nothing can truly bring peace except honesty. For Bobet, for your family, and for justice, I hope everyone who can help chooses to come forward with the truth. Naniniwala po ako no kung mabibigyan ng pagkakataon ang ina ni Rene na makausap ng personal ang bawat isa sa mga players. Kahit papaano ay maaaring maibsan ang matinding sakit at bigat na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Marahil ang isang tapat na pag-uusap, paghingi ng tawad kung nararapat, at pagbabahagi ng saloobin ay maaaring maging simula ng paghilom. Hindi nito mababawi ang nangyari dahil wala na si Rene. Ngunit maaari itong magbigay ng kaunting kapayapaan sa puso ng isang inang nawalan ng anak. Sana sa tamang panahon at kung nanaisin ng lahat ng panig magkaroon ng pagkakataon para sa pag-uusap na may paggalang, katotohanan at malasakit. Minsan, ang kapayapaan ay nagsisimula sa pakikinig sa isa't isa.